Iba poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diba poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angka ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Dumulog tayo sa kanyang mahabaging puso. Ang kapayapaan at kapanatagan nawa niya ang ating maging lakas at pag-asa. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan niyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi niyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin may pagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang Sabat para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga, gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga namimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha, pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga.
Sa araw na yon, lulubog sa katanghalian ng araw at magdidilim sa buong maghapon. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang inyong kapistahay gagawin kong araw ng pamimighati, at ang masasayang awitin ninyo'y magiging panangisan. Pipilitin ko kayong magtalokbong ng magaspang na sako, at mapipilitan kayong mag-ahit ng ulo. Matutulad kayo sa magulang na nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang anak. Ang araw na iyo'y magiging mapait hanggang sa huling sandali. Darating din ang araw na paiiralin ko sa lupain ng taggutom. Magugutom sila, ngunit di sa pagkain. Mauuhaw sila, ngunit di sa tubig. Ang kauuhawan nila'y ang aking mga salita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Subalit, di nila masusumpungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan, buong puso ang pagsunod. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang puso ko'y nasasabik at ang laging hinahangad, ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid oras-oras. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang pasya ko sa sarili ako'y maging masunurin. Sa batas mo ang pansin ko ay doon ibabaling. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin, pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan, na natamo yung aking minimithing kautusan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Kayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niyang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya.
Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ng inyong guro? Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po ang mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Unang Biyernes ng buwan, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tuwing unang Biyernes ay ating ipinagdiriwang at ginugunita ang kamahal-mahalang puso ni Jesus Nazareno. Ano nga ba ang nakikita ng puso ni Jesus Nazareno? Kung kayo'y tatanungin ko, anong unang nakikita nyo sa isang tao? Ngayon siguro, nung pumasok kayo sa simbahan, pag upo nyo dyan, at may tumabi sa inyo, lalo na't hindi ninyo kasama, anong una ninyong napansin? Tingnan nyo nga yung kasama nyo, katabi nyo ngayon. No? Kung sabihin nyo sa kanya ngayon, good morning. At sabihin mo sa kabila, pagpalain ka sana ng Diyos. O ngayon at least nakita niyong maigi yung katabi ninyo para pag may nawala sa inyo mamaya, tanungin kayo ng pulis, ano itsura nung katabi mo? At least madidescribe mo kung ano itsura niya. Kasi minsan, isang oras kayong magkatabi, hindi mo man lang siya tinitignan o pinapansin. Kaya pag tinanong, ano itsura nung katabi mo? Hindi ko nga alam eh. Kasi minsan hindi tayo namamansin. O dili kaya naman kapag namansin ka naman, ano kaya nga? Gaya ng sabi ko, ano yung agad-agad nakikita natin? Siguro kung mahilig ka sa alahas, ang una mong napansin sa katabi mo, yung kanyang alahas o kung wala siyang alahas. Kung ikaw naman ay mahilig sa mga magagarang kasuotan, may tatak, may pangalan, yun agad ang napansin mo. Sabi mo, oy, itong katabi ko, no? May tatak yung suot niya. Nako, big time siguro ito. No? Ano yung agad nating napapansin? Sa unang pagbasa, narinig natin si Propeta Amos na itong mga nakalipas na araw ay lagi niyang pinapaalalahanan ang mga tao sa Israel. Sa totoo lang, hindi siya talaga propeta.
Siya ay isang pastol at tagapangalaga ng mga puno. Ngunit tinawag siya ng Diyos para paalalahanan ng mga taga-Israel. Si Propeta Amos po ay napakatapang na propeta sapagkat wala siyang kagatol-gatol na ipinapamuka sa mga tao ang kanilang kamalian. Dasal kayo ng dasal sa templo. Pagdating nyo naman sa palengke, iniiba nyo ang mga timbangan. Nandadaya kayo. Alay kayo ng alay sa Diyos. Pero pag uwi nyo sa tahanan, inaapi ninyo yung mga kasambahay ninyo. Papuri kayo ng papuri sa Diyos. Hindi kayo nagbabayad ng utang ninyo. Malaki ang patubo ninyo. Ipinamumukha ni Amos ang kabalintunaan sa mga tao. Kaya nga, para bagang sinasabi niya, hindi yan madadaan sa pahabaan ng dasal. Hindi yan madadaan sa paramihan ng alay. Madadaan yan kung tunay tayong magiging matuwid sa Diyos. At si Amos ang isang propeta na hindi lang niya napapansin ang personal na kasalanan ng tao, maging ang kawalan ng katarungan sa lipunan. Kaya nga't galit na galit siya sa mga umaapi, sa mga mahihirap, ang nagiging dahilan ng panaghoy ng mga maliliit dahil hindi sila nakararanas ng katarungan. Mga nangungurakot, mga nangaabuso ng kapangyarihan, mga walang pakiramdam at nagiging manhid sa kahirapan ng kanilang kapwa. Kaya nga mga kapatid, ito yung una nating ipagdasal. Opo, naririto tayong lahat, mga deboto ng Pong Jesus Nazareno. Narito tayo, lalo na unang Biyernes ng buwan. Ngunit ating ipagdasal na hindi katulad ng mga tao nung panahon ni Propeta Amos, hindi manatili lamang sa bibig ang ating papuri. Hindi manatili lamang dito sa loob ng simbahan ang ating paniniwala, kung hindi ang ating buhay ang tunay na magpatotoo sa ating pananalig sa Poong Jesus Nazareno. Kaya nga kahit si Jesus Nazareno sa Ebanghelyo ngayon, anong sinabi niya sa mga tao? Habag ang ibig ko, hindi hain. Habag ang ibig ko, hindi hain. Mamaya, kung sakaling lalapit kayo sa Nazareno o lalapit kayo doon sa krusipiho, isipin ninyo, nagsasalita si Jesus Nazareno, habag ang ibig ko, hindi hain. Hindi lang yung inaalay mo, hindi lang yung dinadasal mo, kung hindi may habag ba sa puso mo. At ano ba yung habag sa puso natin? Yan ay nagsisimula sa habag ng Diyos. Kaya nga, siguro nga ho, aminin natin, bawat isa sa atin, makasalanan tayo. May pagkukulang tayo. May pagmamalabis tayo. At ngayon, ito ang ating ikumpisal. Ito ang ating ihingi ng kapatawaran. Sapagkat kung meron pong mabuting balita, hindi tinitignan ng Diyos gaano katindi ang kasalanan mo. Siguro nga napapayuko tayo. Oo nga, ang tindi ng kasalanan ko, ang dami ko ng siniraan, ang dami kong pagsisinungaling, ang dami ko ng pagmamalabis.
Ang dami kong kabalintunaan, kabaliktaran sa buhay. Iba yung asal ko kapag nasa simbahan ako, kaysa nasa bahay ako o nasa gawaan ako. Iba yung salita ko kapag kaharap ko ang Nazareno at kaharap ko ang ibang tao. Pero ito ang mabuting balita, mga kapatid. Hindi tinitignan ng Diyos kung gaano katindi ang ating kasalanan, kung hindi kung gaano katindi ang ating pagsisisi at paghangad sa pagbabagong buhay. Yun ang hinahanap ng Diyos sa atin. Siguro nga, hindi natin maipagmamalaki dahil marami tayong kapintasan. Pero, mas tinitignan ng Diyos. Sabi ko kanina, kayo, ano ang mas tinitignan ninyo sa tao? Mayaman ba siya? May pangalan siya? Anong ginawa niya? Ang Diyos, ang mas tinitignan niya kung gaano katindi ang ating pagsisisi at paghahangad sa pagbabagong buhay. Kaya nga, sa dinami-dami ng mga tinawag ni Jesus Nazareno bilang apostol at alagad, ang kanyang tinawag si Mateo. Bakit si Mateo pa? Maniningil ng buwis yan. Bakit si Mateo pa? Mandaraya yan. Bakit si Mateo pa? Mukhang pera yan. Kaya nga yung mga Pariseo, yung mga eskriba, nagugulumihanan, na iskandalo kay Jesus Nazareno. Bakit yan ang sinasamaan mo, yung mga yan? Mga makasalanan yan. Ang tinitignan lang nila, yung tindi ng kasalanan ng tao. Ang tinitignan ni Jesus Nazareno, ang tindi ng pagsisisi at paghahangad na magbago ng isang tao. Kaya nga nung sinabi niya kay Mateo, sumunod ka sa akin. Anong ganawa ni Mateo? Tumindig, iniwan ng lahat. Naghahanap lang siya ng pagkakataong may magtiwala pa sa kanya. Naghahanap lang siya ng isa pang pagkakataon. Mga kapatid, kaya tayo narito ngayon. Gustong sabihin sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno, oo, nagkamali ka. Oo, minsan pakitang tao ka lang. Oo, minsan iba ang ginagawa mo dyan sa labas. Pero kaya ka narito ngayon, naniniwala si Jesus Nazareno, may pag-asa ka pa. May pag-asa ka pang magbago. May pag-asa ka pang maging matuwid. Siguro nga marami kang kamalian noong nakaraan, pero pwede mo pang iwan yan. Pwede ka pang magkaroon ng bagong simula. Siguro nga maraming dagok sa buhay mo ngayon. Pero kung maihahain natin sa Kanya at madudulog natin ang Kanyang habag, doon natin tunay na matatagpuan ang Kanyang himala, pagpapala at biyaya. Kaya mga kapatid, huwag tayong mahiyang umamin sa ating pagkakamali. Baka meron kang ngayong kailangang sabihan ng sorry. Pero kasi ma-pride ka, kaya hindi mo maamin-amin kasi alam mo mapapahiya ka. Hilingin mo sa mahal na pong Jesus Nazareno, bigyan ka ng katapatan at lakas umamin ng iyong pagkakamali. Siguro nga ngayon may kailangan kang patawarin. Kaya sinasabi sa iyo ni Jesus Nazareno, habag, hindi hain ang ibig ko. Mas gugustuhin ko pa, magpatawad ka. Hindi ka man makabalik dito sa isang Biyernes, okay lang. Pero magpatawad ka. Matutuwa ako. At mas maipapakita ko sa iyo ang tunay na himala at pagpapala.
habag, hindi hain. Hindi tinitingnan ng Diyos lamang kung gaano katindi ang ating kasalanan. Mas tinitignan ng Diyos gaano katindi ang ating pagsisisi at paghahangad sa pagbabagong buhay. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, sama-sama po tayo magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito naman po kami, dumudulog sa iyong kamahal-mahalang puso. At ang laman ng puso po ninyo, nag-uumapaw na awa at habag. Ang tinitignan ng puso ninyo, hindi kung gaano kami kasama, gaano karami ang aming kasalanan, gaano katindi ang aming pagkakamali. Ang mas tinitignan ng puso ninyo, yung katapatan at pagnanais naming magsisi, magbagong buhay, at magbalik loob sa inyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, linisin niyo po ang aming puso upang maging handa kami sa aming tunay na dapat gawin sa buhay. Upang maging handa kami tanggapin ang iyong tunay na himala at pagpapala. Sapagkat naniniwala kami, mayroon kayong nakalaang biyaya sa amin. Nabubulag lang kami at nahadlangan kami upang makita at matanggap ito. Sapagkat ang kailangan sa aming puso, gaya ng sabi mo, habag, hindi hain. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating tugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura, at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa,
buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy ng krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos sa ngapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Habag, hindi lang hain ang nais ng Diyos. Buong pag-ibig tayo ngayong umawit sa ating maawaing Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng
sama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po, kuminsan baligtad ang aming buhay at ang aming debosyon. Patawad po, kuminsan nagiging panlabas lamang ang lahat. Patawad po, kuminsan nagiging matigas ang aming mga puso. Ayaw naming magsisi, ayaw naming magpatawad. Linisin niyo po kami, Panginoon, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod pong lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, puno ng habag, puno ng biyaya at kapayapaan para sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Noong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samukot dasal sana'y pakinggan
mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samukot dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Ang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos ng kapiling niya. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno.
Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay yung hiatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donation sa mga nagdadala po ng bigas, delata, noodles at iba pang pangayuda. Bukod sa nakita niyo po kanina na nagbibigay tayo ng pera sa mga nangangailangan, yung mga binibigay po ninyo na mga in-kind ay yun ang dinadala agad natin. Kaya minsan nakakatipid din po tayo, hindi natin kailangan bumili ng ilang mga pangayuda sapagkat nagpapadala po kayo dito. At ang simbahan ng Quiapo, isa sa mga unang tumutugon sa mga nasunugan, nasalanta, at lagi tayo buwan-buwan tumutulong sa maraming parokya at kumbento na may programa sa mga mahihirap. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Habag, hindi hain ang nais ni Jesus Nazareno. Ang kanyang hinahanap sa atin, hindi ang tindi ng ating kasalanan, kung hindi ang tindi ng ating pagsisisi at paghahangad magbagong buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe na dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalanan nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, dalhin ninyo ang habag at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagdisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.